Dubai chocolate na Fix chocolate bars. So, nag-uwi ako ng Fix chocolate from Dubai. Ito yung viral na Dubai chocolate. And gusto kong i-share sa inyo ano yung personal take ko. Itong Dubai Fix chocolate kasi na to, totoo, medyo mahal siya. And I'll explain to you kung bakit. Ang presyo niya, if I'm not mistaken, is nasa 78, almost 80 dirhams. So, i-multiply mo yun sa 16. So, aabot din siya ng more than 1,000. I'll just post na lang dito kung ano yung exchange rate ngayon so that you have an idea. And mamaya, ibibigay ko din sa inyo yung mga tips para hindi kayo ma-scam. Kagaya nangyari sa akin. Na-scam pa ako before ako makabili talaga ng Dubai Fix chocolate. Tapos, dahil hindi ko naman kayang pasalubungan lahat ng Dubai Fix dahil wala naman ako ganong karaming pera. Naisipan ko ding bumili ng ibang brand other than Fix. Ito yung Carter's Art of Chocolate. Ano guys? Ayaw mag-focus. And Carter's. Ayan. So, ito, kumpara dito, na worth 80 dirhams or more than 80 dirhams kasama yung shipping. Ito binili ko sa Lulu Supermarket. Actually, ang presyo nitong Dubai chocolate na isa, pareho silang kunafa, pistachio kunafa. Pero itong isang to, ang presyo niya nasa ano lang, 20 dirhams. I wouldn't say na mas mura siya. It just came in a smaller package. Kasi ito, ito nyo, ang bigat, ang laki. Ilang grams ba to? So, wala nakalagay eh. Pero kasi ito, isang buong chocolate to. Ito, meron tong packaging sa loob na ang laman niya lang, dalawang maliit na chocolate bar. So, kung susumahin mo, mas mahal pa to. Yun nga lang, hindi ka kasi makakabili ng mas maliit nito. And kung pasalubong siya, nakakahiya naman na paghati-hatian pa nila. Lalo kung magkakaibang lugar sila nakatira. Diba? So, ito binili ko pasalubong para sa mga office mates ko, sa mga boss ko. Tapos, ito, syempre, special yung pinagbigyan ko nito. Dapat, marami akong bibigyan nito kasi na-scam ako. So, naghintay pa ako makabalik yung pera ko. Which, nangyari yun nung nandito na ako sa Pinas. So, tikman na natin yung chocolate para malaman natin kung ano yung difference nito. And guys, tulungan niyo akong mag-unwrap. So, medyo marami yung balot niya. And masisira na talaga kasi kailangan mo makuha itong buo. So, ayan. Pag binuksan mo siya, diba niya, November ko pa ito binili, intact pa rin siya. Nung dumating ako, I just kept it at the freezer. Tapos, since holiday, kailangan ko din siyang ibaba. And then, ito, kita nyo. That's total of 10 small square bars. And makapal siya. Ayan, makapal siya. Tapos, pag hinati mo siya, ayan. So, you snap it. Nasa loob yung tahini dip. Yung parang, yung pistachio. At saka yung ano. At matutunaw to. Ayan. So, nakikita nyo siya. Tunaw siya. So, tignan natin. Masarap pa rin siya. Walang pinagbago nung una ko siya natikman noon sa Dubai. Sarap. Yan, punong-puno siya ng filling, diba? At saka dark chocolate talaga siya. Set aside muna natin. So, I'm back. Try naman natin to. And, natikman ko din to. Siyempre, hindi naman ako magpapasalubong na hindi ko natikman. So, ganito siya. Box talaga siya. And then, kami kumain na nung isa.
Dalawa to. Ganyan siya. Diba? Ito lang yung laman niya. Isang, siguro kung katumbas nung sa kabila, parang dalawang maliit na bars lang katumbas niya. At 20 dirhams. So, kung 5 ganitong maliliit na bars, which is dalawa ang laman ng bawat isang box. So, parang 100 dirhams din. So, mas nakamura ka pa dun sa original na Fix. Diba? Talagang sinakyan nila yung hype ng Kunafa chocolate bars ng Fix. So, ito yung pinasalubong ko to most of my staff and teammates. Ayan. So, ganun din. Yung feeling niya ganun din. Pero mas pronounced at mas crunchy yung feeling ng Fix chocolate bars. Eto, okay naman din. Yung texture hindi niya lang talaga makukuha yung sa Fix chocolate bar. Kasi ito kung saan to is commercially, ayan, meron pa ako dito, diba? Commercially manufactured to. Commercially manufactured siya. Kaya, sa akin, may reason kung bakit mahal yung Fix chocolate bars. So, ganito yun. I'll tell you na rin yung story ko na nangyari sa akin. As I get to Dubai, super excited ako. And, gusto ko rin syempre magpasalubungan yung mga mahal natin dito, mga kaibigan natin. So, before ko pa magasto sa kung saan-saan yung pera ko, naisip ko, bumili na ng Fix chocolate bars. So, pagbili ko sa kanya, nag-search na ako online kung saan ako makakabili. And then, nag-search ako, nakita ko sa Google, merong suggested link sa isang website na Dubai Chocolatier, Fix Chocolatier, something na gano'n. Hinlik ko, tapos napunta ako sa website, showing yung, mukhang legit yung website. And, nandun yung, mga products nga ng Fix Chocolate Company. Ganyan. And pagkatapos ko nga mag-browse, mukha namang legit yung website, may nakalagay pa sa dulo, beware of scammers. So ako, kala ko ito yung legit na website. Kasi when I try to click na sa payment, nag-order na ako. Buto na lang, yung in-order ko, 6 bars lang. So sa pera natin, siguro pag kinonvert ko siya noong time na yun, nasa 7,000 plus yung 6 bars. And then, akala ko legit siya, so nakalagay din sa kanya doon na yung payment method pag credit card. After i-process siya, di ba nakalagay yung very sign. So, inisip ko, legit yun. Kaya bumili ako. After kong i-process yung payment, nakareceive ako ng OTP na in-enter ko din naman. And nag-go through naman si payment. Tapos, nakalagay doon, this is your order number. Please expect your order in the next 2 to 3 days. And then, inisip ko, okay lang yun kasi deliver naman sa bahay through Deliveroo. Yun yung kanilang app na parang Foodpanda or Grab. So, nung tumating na yung second day, niyata ko, wala pa rin siya. Sabi ko, baka sa third day. Pero, chinek ko na lang din yung chinek ko na lang din yung website. Nakalagay nga doon na in transit pa yung order ko. Pero pinagtataka ko, pag pupunta ako doon sa parang chat nila, chat feature ng website, di na makita yung order number. Pero inisip ko, nakikita ko naman yung yung status, so okay lang siguro yun. And then, nung third day, walang dumating. So parang ako, bakit walang dumating third day na? So ngayon, ang nangyari, nag-check ulit ako sa website nung pinagbilan ko, only to find out na taken down na yung website nila. So that's when I felt na mukhang na-scam nga ako. And then, I reached out, hinanap ko yung Dubai Fix Chocolate. And nakita ko yung nila, nakita ko yung kanilang Instagram account. So, minessage ko sa sila na parang, ba't hindi ko pa na-receive yung order ko? In-order ko to dito. And sabi ko, bayad, binayaran ko siya ng ganito. And then, nag-reply sila sa akin na wala daw silang website. And hindi sila nagbebenta ng Fix chocolate bars other than sa Deliveroo. So parang Foodpanda or Grab. So parang, so sino yung binilan ko? So ngayon, wala na akong choice but then to notify my bank
to let them know na mukhang na-scam ako or what will I do. So, in eventuality, na-dispute ko din naman siya. And it's not a scam kasi nagbigay akong OTP. It simply became like a normal billing dispute kasi nga, may participation kasi ako. It just so happened na si seller na nawala yung website, na bumalik din after several days, na hindi naman din nag-reply sa mga emails ko and all. Walang product na deliver sa akin. So, it just went under billing dispute, goods not delivered. And happily, si BPI naman was very cooperative sa mga customers nila. So, na-receive ko din naman yung refund. Pero pagbalik ko na dito sa Pilipinas. So, ngayon, sa akin, one thing para maiwasan yung ma-scam sa Dubai Chocolate na to, kung pupunta kayo doon, huwag kayong pumunta sa kahit anong website. That's not legit. Doon kayo, mag-download kayo ng app ng Deliveroo, and doon nyo sila hanapin, Dubai Fix Chocolate. Deliveroo, lalagay ko na lang yung link dyan sa baba. And then also, pag nag-order din kayo, mind you, the reason why mahirap umorder at mabilis maubos is because, ano lang kasi to, hindi to commercial company. This is a small family business or something. And ang orders nila, they're only taking in orders from 2:30 PM Dubai time hanggang 5 PM. So whatever production they have na ready for that day, yun lang yun. Pag naubos na yun, kahit wala pang 5 PM, wala na. Hindi na kayo makaka-order for that day. The next day na kayo pwedeng order. Kaya siya mahal. And if you will ask them, they really will not allow na bibili ka ng sobrang dami, tapos ibebenta mo somewhere o iuwi mo. Kasi para sa kanila, yung chocolate bars nila, dapat ubusin din once you bought it. Hindi siya yung dapat i-store mo. Kasi nga, itong chocolate bars nila is meant to be consumed right away. Pero, sa dami ng mga bumibili nito na nagdadala din sa countries na pinupuntahan nila, and like me, I tried it as well. Inuwi ko sa Pinas, and mind you, November ko pa siya binili, February na ngayon. I just kept it in the freezer, and then after a while, ilabas ko din naman siya. Tapos, hindi naman siya nasira, hindi nagbago yung lasa. Same pa rin. So, ingatan mo na siyang matunaw kasi talagang parang frozen talaga yung chocolate niya, kaya mas malamig. So, ayun lang. So, if you're gonna ask me between fixed chocolate bars and this one, siguro, kung for consumption and all, sa fix kayo. Pero kasi ito, dahil nga maliliit yung packages niya, and fit na siya for pasalubong, okay na rin naman to. Hindi nalalayo yung lasa. Texture lang yung iba, pero mas napamahal kay dito. Kaso sa fix, yun nga, hindi mo naman siya pwedeng i-subdivide. So, hindi ko rin alam kung paano yung ginagawa ng bibili ng maramihan and ibebenta dito. I don't know, maybe hindi ko lang masabi kung sila na lang yung gumawa nun, they copy the same packaging. Hindi ko alam kung umorder sila sa Dubai, kung paano, kasi hindi ganun karami yung production nila. So, sa akin, if you go to Dubai, then you buy it from there, sa Deliveroo. Direct from the seller sa page nila o sa store nila sa Deliveroo. Anywhere else, hindi ako sure kung legit yan or hindi. Pero sa akin din, kung hindi mo naman siya mabibili and hindi mo rin naman gusto mo lang malaman kung ano ba lasa nito, okay lang naman siguro. Pero sa akin kasi you're not missing out a lot. Hindi siya something na hindi ka makakatulog pag hindi ka nakakain. Masarap siya, oo. Pero for its price point, hindi naman siya something na talagang, alam mo yun, wow. Masarap, oo, pero hindi something na talagang worth 1,000 plus. Kasi marami naman chocolates din na masarap na hindi naman din ganun kamahal. So that's for me. That's my own opinion. And feel free to give your comments. Wala namang masama, may kanya-kanya naman tayong opinion. So again, ubusin ko na to. Kahit itong maliit na to, medyo mahirap ubusin kasi nga talagang ano naman kasi siya, satisfying naman. So ayun. So I hope you like this video. Sorry ngayon ko lang siya na-post. But happy Valentine's to everyone. Thank you for watching.